Ilang programa at pulisiya na ang pinatupad ng pamahalaan para maprotektahan ang karapatan at mapanatili ang seguridad ng mga kababaihan. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang pagtaas ng kaso ng pang-aabuso. Narito ang kwentong Tatak Public Affairs na tinutukan ni June Veneracion at Maki Pulido sa programang Reporter's Notebook. Sa cellphone video ito nakuha noong April 25, 2024. Makikita ang mga sugat sa mukha, putok na labi at bugbog saradong mga mata ng biktimang itatago namin sa pangalang Rona, 19 na taong gulang, habang humihingi ng tulong. Kwento ni Rona, pasado 10:00 ng gabi nang lumabas siya ng bahay para bumili ng pagkain sa tindahan. Pero habang naglalakad papuntang tindahan, isang lalaki raw ang bigla na lang lumapit sa kanya. Yung pulang-pula po yung mata niya, talagang galit. Para po siyang galit na gustong-gusto po niyang manakit po talaga. Bigla raw naglabas ng dahon ng lalaki at ipinaamoy ito sa kanya. Dito na raw siya nagsimulang manghina at mawalan ng malay. Sapilitan siyang inangkas sa motorsiklo ng suspect at saka dinala sa Barangay San Juan, San Miguel, Bulacan. Nang makarating sila sa isang masukal na lugar, dito na raw siya binugbog at sinakal ng lalaki. Sinubukan rin daw siyang gahasain ng suspect. Nagising ako, mayroong humihiyaw, humihingi ng tulong. Kala ko pamangkin ko yung nanghihingi ng tulong. Agad na inireport ni Ray sa barangay ang insidente. Sa patuloy na pag-iikot at pag-imbestiga ng mga tauhan ng barangay sa crime scene, nakita nila ang naiwang motorsiklo ng suspect. March 30, 2024, formal nang nagsampa ng patong-patong na kasong frustrated rape at frustrated homicide ang pamilya ni Rona laban sa suspect. Patuloy siyang pinaghahanap ng mga otoridad. Nitong July 12, 2024, nakuna ng video ang walang awang pananadyak at pananabunot ng isang lalaki sa isang babae. Pinagbantaan pa niya ang babae matapos saktan. Ako, napulo sa'yo. Ang babaeng sinasaktan sa video, ang 21 taong gulang na si Ella, hindi niya tunay na pangalan. At ang lalaking nananakit sa kanya, ang kanya raw dating live-in partner. Kwento pa ni Ella, hindi na niya mabilang kung ilang beses na siyang sinaktan at pinagbantaan ni Val. Nananabunot na po siya. Tapos, pagkahawak niya po sa ulo, sinusumpot niya po yung July 13, dito na naglakas loob si Ella na magsumbong sa mga otoridad. Sa datos ng Philippine National Police Women and Children Protection Center, tumataas ang bilang ng mga kaso ng violence against women and children. Mula Enero hanggang Hulyo nga lamang nitong taon, umabot na sa mahigit 5,000 ang reklamong natanggap ng kanilang opisina. Pero ano nga ba ang ginagawang aksyon ng mga otoridad para mas mapabilis ang pagresponde sa mga kaso ng pang-aabuso laban sa mga kababaihan? Kasama namin dito yung different agencies of the government. We capacitate yung mga barangays natin when it comes to violence against women and children. Interagency ito, hindi lang ng police. Pananaw naman ng Center for Women Resources o CWR. Mahalagang magsimula sa barangay level ang pagpapalakas ng Violation Against Women and Children o VAUC Desk para mas mapadali ang pagsumbong ng mga biktima.